Ang matandang tagalinis ay naglagay lamang ng ilang gintong karayom sa dibdib ng biktima. Sa isang iglap, isang 40 metrong bakal na rehas ang kanyang hinugot mula sa katawan nito. At walang isang patak ng dugo ang lumabas mula sa sugat. Hanggang sa sandaling ito, doon lang napagtanto ng mga doktor sa pinangyarihan na ang hamak na matanda sa kanilang harapan ay isa palang dalubhasang manggagamot. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa pagiging tagalinis ay dahil sa kanyang malas na pagpili ng disipulo, isang taong walang utang na loob. Natuto lamang ng kaunting kaalaman mula sa kanyang maestro at agad na naging pinuno ng departamento. Ngunit pagkatapos niyang mapromote, hindi man lang niya naisip na gantimpalaan ang kanyang maestro, sa halip ay gusto pa niya itong paalisin. Pagkatapos, ginamit niya ang katandaan ng matanda bilang dahilan dahil sa takot na magkamali ito sa pagdiagnose. Agad niyang itinapon ang lahat ng personal na gamit ng matanda mula sa klinika. Hindi niya inintindi ang mga pasyente na kasalukuyang ginagamot. Nakiusap ang matanda na hayaan siyang tapusin ang huling pasyente. Ngunit naisip ng disipulo na hindi na niya alam kung paano gumamit ng stethoscope at hindi na siya napapanahon. Kaya, walang sabi-sabing itinaboy niya ang kanyang maestro. Ang mga pasyente at nurse na nanonood ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at nagbubulungan sila. Nang makita ito, wala nang nagawa ang matanda kundi kunin ang kanyang mga gamit at malungkot na umalis sa ospital. Nang wala na ang pagpigil ng kanyang maestro, ang lalaki ay naniningil ng 8,000 yuan para sa isang konsultasyon. At mayabang pang sinabi sa mga pasyente. Dati, ang dahilan kung bakit ang matandang iyon ay naniningil lamang ng ilang dosenang yuan para sa gamot, ay dahil siya ay nandadaya at nagbibigay ng hindi epektibong gamot. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng pamimilit ng pinuno ng departamento, napipilitan ang mga pasyente na gumastos ng libu-libong yuan para sa mga walang kwentang scan at samantala, ang direktor ng ospital ng probinsya ay nag-aalala tungkol sa isang espesyal na pasyente. Kung hindi siya magagamot, may panganib na magsara ang ospital. Sa ganitong kahirap na sitwasyon, marahil tanging si Dr. Liu ng ospital ng Rengsin ang makakalutas nito. Sa pagkakataong ito, natanggap ang balita na nagretiro na si Dr. Liu. Kaya, tuwang-tuwa ang direktor na kunin siya para magtrabaho sa ospital ng probinsya. Sa kabilang banda, ang matanda ay hindi mapakali pagka-uwi. Patuloy pa rin siyang nagsusumikap sa pag-aaral ng medisina. Ngunit sa lahat ng mga taon na siya ay nagpapagamot at nagliligtas ng mga buhay nang hindi naghahangad ng katanyagan o kapalit, hindi pa rin siya naiintindihan ng kanyang pamilya. Nagrereklamo ang kanyang asawa na hindi man lang niya kayang magbigay ng pera para sa kasal ng kanilang anak na lalaki. Ang araw na ito ay kaarawan ng matanda. Naghanda ang mag-asawa ng isang mesa na puno ng pagkain upang kumain kasama ang kanilang anak na lalaki. Gayunpaman, pagkapasok pa lang, bago pa man makakain ng isang subo, sinabi na ng anak sa kanyang ama na siya ay magpapakasal na. At ang pamilya ng nobya ay humihingi ng 800,000 yuan bilang dote. Pagkarinig nito, ang saya ng matanda ay agad na naglaho. Hindi niya kayang bayaran ang ganitong kalaking halaga kahit na ibenta pa niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Wala siyang nagawa kundi manahimik sa ilalim ng mga reklamo ng kanyang anak. Tay, narinig ko na doktor ka sa ospital ng Rengsin, napakarespetado mo raw. Pero nagtatrabaho ka na ng maraming taon ni hindi mo kayang magbigay ng pera para sa kasal ng iyong anak. Nakakahiya kapag sinabi ko sa iba. Sige na, may gagawin pa ako kay Pianran, aalis na ako. Hay! Kaarawan ng tatay mo ngayon. Sa puntong ito, para sa dote ng anak niyang si Lingki, napilitan ang matanda na isaalang-alang ang pagbibenta ng bahay. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang mga ginawa niya sa mga nakaraang taon. Napatingala siya at lumagok ng matapang na alak. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho bilang part-time na tagalinis ang matanda. Nakakita siya ng isang buntis sa gitna ng maraming tao, na labis ang pagdurugo at mukhang manganganak na nang wala sa oras. Agad siyang humingi ng tulong sa mga dumadaan. Pagkatapos, kinuha niya ang dala niyang set ng mga gintong karayom mula sa kanyang tricycle. At sinabi niya sa buntis na ang karayom na ito ay makakatulong sa pagpigil ng pagdurugo at walang dapat ikabahala. Tumigil nga ang pagdurugo. Ang matandang ito ay isang napakagaling na doktor. Napakahusay. Halika, dadalhin ka namin sa ospital. Mabilis na dinala ang buntis sa ospital. At ang matanda naman ay hindi agad nakabawi dahil sa pagod. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang kanyang walang utang na loob na disipulo sa pasilyo. Nagtalo ang magmaestro dahil magkaiba ang kanilang diagnosis sa isang pasyente. Pinunit pa ng lalaki ang reseta na ginawa ng kanyang maestro sa harapan niya.
Sa sandaling ito, naintindihan na ng matanda, ang disipulo ay mayabang at sa buong akala niya ay mas magaling siya sa kanyang maestro. Samantala, ang direktor ay nababahala dahil hindi niya mahanap si Dr. Liu. Sa kabutihang palad, ang buntis na dinala sa emergency room ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Teka, saan galing ang pasyenteng ito? May isang 60 taong gulang na lalaki ang tumulong sa pagdala sa kanya dito. Matandang lalaki, nakakapagtaka. Ang mga sintomas ng buntis ay dapat malubhang pagdurugo, pero ngayon ang kanyang kalagayan ay matatag. Marahil dahil sa gintong karayom na iyon. Tiyak na ang matandang iyon ay si Yi Liu, ang mahusay na doktor. Ang gintong karayom na budhi kanina ay kanya. Mabuti naman at may pag-asa na ang ating ospital. Dali, puntahan natin siya agad. Bastardo. Ano bang kaya mo? Kung hindi kita inirekomenda sa direktor, hindi ka magiging pinuno ng departamento. Matandang hukluban, gusto mong mamatay? Tigil! Ginoo, kayo po ba si Diva Liu Yicheng ng Rensin Hospital? Ako si Liu Yicheng, kayo po ba ay... Liu, hinanap ko kayo kahit saan. Hindi ko akalain na malapit lang pala kayo, ang dali nyo lang palang hanapin. Isa lang akong matandang tagalinis ng kalye. Bakit niyo po ako hinahanap? Napakababa po ng loob ninyo. Ako nga pala si Shen Huichuan, ang direktor ng ospital ng probinsya. Ngayon, ang anak ng pinakamayamang tao, si Emma Xiang, ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa isang aksidente. Alam kong napakahusay kayo sa medisina, kaya gusto ko kayong imbitahan sa aming ospital para gamutin siya. Magkano man ang singilin ninyo, babayaran namin. Direktor Shen, ang ospital ng probinsya natin ay isa sa mga nangungunang ospital sa buong bansa. Napakaraming eksperto ang narito. Ang sakit na hindi nila kayang gamutin, paano ko kaya magagamot? Sa totoo lang, hindi kayang iligtas ni Professor Gu at ng iba pa si Emma Xiang. Kayo na lang po ang aming pag-asa. Pero, hindi na ako doktor. Ako, dakilang Doktor na Liu. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyong husay sa panggagamot. Dapat ay matagal na kayong kinikilala bilang isang dalubhasa sa larangan ng medisina. Direktor Shen, huwag po kayong magagalit kung magsasalita ako. Sa kakayahan ng matandang ito, kung gusto niyang maging isang dalubhasa sa medisina, kailangan niyang ipanganak muli at mag-aral ulit ng medisina. Saan ka ba nanggaling at nangahas kang kwestiyonin ang husay ni Yi Liu? Direktor Shen, ako si Zhang Jian, ang pinuno ng departamento sa ospital ng distrito. Alam na alam ko ang kakayahan ng matandang ito. Isa lamang siyang parasito sa Rensin Hospital na naghihintay lang ng kamatayan. Matagal na namin siyang tinanggal sa trabaho. Anong ginagawa mo rito sa ospital ng probinsya ngayon? Direktor Shen, ganito po kasi iyon. May pasyente kaming dumating sa emergency room at gusto naming humingi ng tulong kay Professor Gu. Ganun pala. Kung ganoon, hindi rin magaling ang pinuno ng departamentong ito na si Zhang. Kailangan pa niyang pumunta rito sa ospital ng probinsya para humingi ng tulong. Noong nandito pa si Dr. Liu, hindi ko pa narinig na kailangan niyang pumunta rito sa ospital ng probinsya para humingi ng tulong. Direktor Shen, aksidente lang po ang lahat dahil lang po sa mga kamag-anak ng pasyente. At hindi po ako nagsisinungaling. Ang husay ng matandang ito sa medisina, kung sipon lang o trangkaso, ayos lang. Ngunit ang isang malubhang sakit tulad ng kay Emma Xiang, hindi niya kayang gamutin. Sa tingin ko, dapat itapon na lang ang manluloko na ito palabas. Zhang Jian, hindi ka karapat dapat na maging isang doktor, wala ka kahit na kaunting moralidad. Itatanong ko sa iyo, si Yi Liu ba talaga ang iyong guro? Masamang guro. Isang taong puro salita lang, mas magaling pa ako sa kanya sa medisina. Anong karapatan mong maging guro ko? Tumahimik ka, ayoko nang makipag-usap sa iyo. Si Liu, sa ngalan ng buong ospital ng probinsya, nakikiusap ako sa inyo na tulungan niyo kami. Kung may mangyari kay Emma Xiang, magagalit ang pinakamayamang tao at hindi makakakuha ng investment ang ating ospital, maliit na bagay pa iyon. Kung magsasara ang buong ospital, saan pupunta ang napakaraming pasyente? Malaking problema iyon. Sige, Director Shen, dahil nirerespeto mo ako. Sige, sasama ako sa iyo para tingnan. Mabuti naman. Alam kong nasa puso mo ang kapakanan ng mga pasyente, Dr. Liu, at hindi mo matiis na makitang mawala ng buhay ang mga inosenteng pasyente. Mabuti, tara na. Into. Matandang hukluban.
Iyan ay isang sakit na kahit ang pinakamahusay na medical team sa bansa na pinamumunuan ni Professor Gu ay hindi kayang gamutin. Sa kakarampot mong kaalaman, kaya mo bang gamutin? Tama na. May tao yan, paalisin ang walang utang na loob na ito. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, matandang hukluban. Isa ka na lang tagalinis ng kalye ngayon, wala ka ng lisensya para magpagamot. Kung mamatay ang pasyente, sino ang mananagot? Ikaw ba o ang buong ospital ng probinsya? Lilinawin ko ngayon. Ano mang problema ang mangyari, ako, si Shen Huichuan, ang mananagot. Tayo na. Hay, bitawan ninyo ako. Pagsisisihan mo ito, Shen Huichuan. Kung mamatay ang pasyente, lahat kayo ay mapapahamak. Liu, nandito na tayo. Director Shen, emergency room ito. Bakit mo basta-basta dinala ang isang taong ito rito? Ito si Liu, nakakaretiro lang mula sa Renxin Hospital. Gusto ko siyang imbitahan para tulungan akong gamutin si Xiangnan. Isang maliit na doktor lang mula sa isang maliit na ospital. Anong kaya niya? Professor Gu, ngayon, umalis ka o gawin mo na ang operasyon para magamot si Xiangnan. Kung hindi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Baka makaapekto sa paggamot ni Liu. Xiangnan. Kumusta na ang anak ko? Xiang, ito si Dior Liu. Napakahusay niya sa medisina, maituturing na isang henyo. Inimbitahan ko siya ngayon para gamutin si Xiangnan. Ikaw, magagamot mo ba ang anak ko? Anong henyo? Isa lang siyang matandang nagretiro na, tagalinis lang ng kalye. Isa akong tagalinis ng kalye. Pero bago ako naging tagalinis ng kalye, nagtrabaho ako sa Renxin